Sa isang liblib na bayan sa paanan ng bundok, may isang lugar na hindi binabalikan ng mga tao. Isang lumang bahay na napapalibutan ng mga punong matatangkad, tila nilamon na ng kalikasan at ng panahon. Ayon sa alamat, sa bahay na ito raw naninirahan ang kaluluwang hindi matahimik. Namatay daw ang buong pamilya rito sa isang sunog, ngunit nang suriin ng mga awtoridad, walang nasunog, ni isang bakas ng apoy ay hindi nakita. Iyon ang simula ng mga kwentong lumaganap, may multo, may mga aninong sumisilip sa bintana tuwing hating gabi, at may maririnig na sigaw kahit walang tao. Si Ilayana ay 18 taong gulang, matalino, mausisa, at hindi madaling maniwala sa sabi-sabi. Lumaki siya sa San Bartolome kasama ang lola niyang si Aling Marta, na madalas ikwento ang alamat ng bahay sa dulo ng gubat. Ngunit para kay Ilayana, isa lang itong kathang-isip na gawa ng takot. Kung totoo yang bahay na yan ay may multo, bakit walang makapagpatunay? Bakit puro kwento lang? Tanong niya minsan sa lola niya. May mga bagay na hindi mo kailangang patunayan para paniwalaan. Pero kung gusto mong malaman, huwag mo sanang pagsisihan, sagot ni Aling Marta, tila may malalim na alam. Isang araw, habang naglalakad sa gubat upang kumuha ng mga larawan para sa school project niya, hindi sinasadyang naligaw si Ilayana. Sa kanyang paglalakad, bigla na lamang siyang natigilan. Sa harap niya, naroon ang bahay, ang pinagmulan ng lahat ng alamat. Gumuho na ang bubong sa isang bahagi, may mga bintanang wasak, at ang pinto ay bahagyang nakabukas. Tila inaanyayahan siyang pumasok. Dahil sa kuryusidad, hindi na siya nag-atubiling lumapit. Kumuha siya ng litrato, ngunit biglang namatay ang kanyang cellphone. Walang signal, wala ring baterya. Kahit alam niyang fully charged ito bago siya umalis. Siguro dahil sa lugar, bulong niya sa sarili. Pumasok siya. Ang loob ng bahay ay malamig at amoy lumang kahoy. May mga gamit pa sa loob, lumang upuan, basag na salamin, at mga larawan sa pader. Lumapit siya sa isa sa mga larawan. Isang pamilya, isang lalaki, isang babae, at 2 bata. Pero ang kakaiba, ang mga mata ng mga tao sa litrato ay tila nakatitig sa kanya. At nang igalaw niya ang kanyang mata, parang gumalaw rin ang mga ito. Hindi ako natatakot, bulong niya sa sarili, pero ramdam niya ang kilabot. Habang sinusuri niya ang loob ng bahay, may narinig siyang kaluskos mula sa itaas. Tumigil siya, pinakiramdaman ang paligid. Walang ihip ng hangin, walang tunog ng mga hayop. Kaluskos lang, mabagal, tila lakad ng taong nakapaa. Hindi niya alam kung bakit, pero umakyat siya sa lumang hagdan. Sa itaas, may 3 kwarto. Pumunta siya sa unang kwarto. Wala itong laman, kundi isang duyan na bagamat luma na ay dahan-daang gumagalaw. Walang hangin, walang tao, pero gumagalaw ito. Sa pangalawang kwarto, naroon ang isang lamesa at mga laruan ng bata. Sa sulok ay may notebook na bukas. Nilapitan niya ito at binasa ang nakasulat. Hindi kami umalis. Ayaw naming umalis. Hindi kami nasunog. Sila ang nagsinungaling. Napakunot ang noo ni Ilayana. Sino ang sila? Ano ang ibig sabihin ng hindi kami nasunog? Pagbukas niya ng huling kwarto, bigla siyang napahinto. Sa loob ng kwarto ay may isang batang babae, nakaupo sa kama. Mapotla, nakasuot ng lumang bestida, at nakatingin lang sa kanya. Ikaw ang unang pumasok dito na hindi natakot, wika ng bata. Malinaw, matatag, hindi multo ang dating niya, tila buhay, ngunit may kakaibang presensya. Sino ka? Tanong ni Ilayana, pilit na kinakalma ang sarili. Ako si Lira, ako ang anak ng may-ari ng bahay na ito. Alam mo bang pinatay nila kami? Hindi kami namatay sa sunog. Sinunog nila ang bahay para pagtakpan ang kasalanan nila. Kanino mo tinutukoy? Mga opisyal noon. Ang ama ko ay isang guro na nagtangkang ibunyag ang katiwalian sa pamahalaan. Nang malaman nila, pinuntahan nila kami. Inakala ng lahat na sunog ang dahilan ng kamatayan namin. Pero hindi, tinakpan nila ang lahat, at mula noon, kami naiwan dito. Walang katahimikan. Hindi makapaniwala si Ilayana, ngunit naramdaman niya sa loob niya ang bigat ng katotohanan. Ang bata, si Lira, ay hindi humihingi ng awa. Humihingi siya ng hustisya. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Ilayana. Isalaysay mo ang katotohanan. Ilabas mo ang kwento namin. Para matahimik na kami. Pagkasabi nito, biglang nagdilim ang paligid.
Bumigat ang hangin, at unti-unting nawala si Lyra sa harap niya. Nagising si Ilayana sa labas ng bahay, sa paanan ng gubat. Para bang nanaginip lang siya, ngunit sa kanyang kamay ay naroon pa rin ang lumang notebook, ang parehong notebook na binasa niya sa loob. Pag-uwi niya, agad niyang ikinwento sa kanyang lola ang nangyari. Hindi nagulat si Aling Marta. Matagal ko nang alam ang totoo, sabi nito. Ang guro, ang ama ni Lyra, siya ang aking kapatid. Tiyuhin mo siya. Nabigla si Ilayana. Bakit hindi mo sinabi? Dahil natakot ako, pero panahon na para itama ang mali. Kinabukasan, isinulat ni Ilayana ang buong kwento. Ipinadala ito sa lokal na pahayagan, sinamahan ng mga larawan ng bahay at ng notebook. Naging viral ang artikulo niya. Lumabas din sa mga balita. At sa tulong ng ilang matandang residente, muling binuksan ang investigasyon sa nangyaring sunog. Ilang linggo ang lumipas, pinuntahan ng mga awtoridad ang lumang bahay. Sa paghuhukay nila sa likod ng bahay, natagpuan nila ang mga labi ng pamilya, may bakas ng pinsala sa ulo at katawan. Hindi sanhi ng sunog ang kanilang kamatayan. Nagluksa ang buong bayan, ngunit nagalak din dahil sa wakas, natamo rin ng pamilya ang hustisya. Mula noon, ang bahay sa dulo ng gubat ay hindi na tinawag na bahay ng multo. Ginawa itong munting museo na nagsisilbing paalala ng katotohanan at lakas ng loob. Si Ilayana ay naging kilalang manunulat, at nagsusulat ng mga kwentong naglalantad ng katotohanan, anumang panganib ang kaharipan. Aral ng kwento, ang katotohanan ay hindi nawawala, kahit gaano man ito itago. Minsan, kailangan ng isang matapang na puso upang ilabas ito sa liwanag. Ang kabayanihan ay hindi laging nasa lakas, minsan, nasa tapang ng paniniwala at pagmamalasakit sa katarungan.